Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-a-update tayo ngayong umaga mga lodi, no? Ay tanghali na pala mga lods, no? At ayan, medyo malakas pa ang hangover natin. Pero matindi news natin ngayon mga lods, no? Marami tayong update news. At syempre, sa crypto global news at trending news mga idol, meron tayo niyan ngayong tanghali. At syempre kung gusto niyo ng ganyang content, alam niyo na, subscribe na kayo sa ating channel mga idol. At syempre palambing, ayan. Sana pa-like ng video ngayon pa lang mga lods, no? Pa-like na ng video, malaking tulong na yan sa aming mga content creator. Ang like nyo ay napakahalaga. Okay, so grabe, alam niyo hindi pa ako pinagbigyan 'no, mga idol, oh. Magso-short na ako dito sa XLM, eh. Ayan 'no, yung guhit na blue na 'yan 'no, dahil ayan ay, 0.3. Ayan, ayan oh, 0.3. Inaabangan ko 'yan, meron akong $41 mga idol para i-short natin 'yan. Nandito na kanina ta's nagtimpla lang ako ng kape. Bumaba na, pero wala, eh, grabe inaabangan ko talaga siya dito sa ano, hindi pa ako pinagbigyan. Mga idol, 0.3. Puposisyon na sana ako ng short mga idol. Naku, nabigo pa tayo. Sayang, dapat pa, hindi ko na Pero hindi, ganun talaga. No, kapag hindi nag-play yung plano mo, wag mo ipilit. Mga lods. So, pero kung nag-play naman yan, umabot yan sa 0.3, malamang may position tayo. Pero siguro nga, malay nyo naman, baangat pa yan. Babalik at aangat. So, hindi natin alam. Pero sa ngayon, sayang. Dahil hindi tayo na napagbigyan. Sayang talaga. Ayan, oh, 0.3. Pero syempre yung position natin, meron pa rin tayong position sa Doge mga lodi, ongoing profit natin 12,000 pesos at ang XRP natin ay 4,700 pesos mga idol. At sino ang mga nag-short sa langis? Sino mga nag-short sa langis mga idol? Medyo maraming nanalo sa langis mga lods Meron tayong kasabay tayo sa tropa nang kapag short tayo doon. Kaya ito talaga inaabang ko, sayang magkano rin sana to. Yung tinamaan natin 'no, 6%, sayang. Pero okey lang, abang-abang lang, malay mo hindi talaga para sa atin 'yan, 'di ba? Baka may stress lang tayo, sabi nung tadhana, "Wag na 'yan Jeb, baka may stress ka lang." Wag mo okey na, so mag-new news na tayo mga idol 'no. Dito muna tayo sa good news mga lodi 'no. Medyo nagkaroon ng uptrend ngayon sa market. Ay hindi pala, kasi sa ano, sa tawag dito, sa Bitcoin mga lodi, medyo negative yung nangyari, 'no, nag-downtrend siya. Pero sa XLM kasi 'di ba alam niyo naman humataw 'yan. Sa XRP naman, medyo nasa 1 minute pala tayo, 15 minutes natin. Ayan, sa XRP naman medyo umangat lang siya ng konti kanina, pagkagising ko nandito yung pagkakita ko diyan, eh. So ayun 'no, sayang talaga. Saan na yung ano natin, Bitcoin? Sa Bitcoin medyo hindi siya masyadong umangat, 'no? Medyo nawawala na yung hindi na sumasabay yung mga ISO natin sa ano, sa Bitcoin, Hindi yan, hindi yan, hindi yan. Wait lang, wait lang. Sa gold yan, 'to. Yung Doge naman natin medyo umangat lang ng kapiranggot lang. Okay, kaya medyo bumalik siya ng 12. Nag-13 na nga 'to kanina, 13 o 14. Tas eto bumalik na 'to ng 6 kanina, eh. Ayun na nga 'no, medyo nag-downtrend uli. Sayang talaga, putya 'yan, oh. Abangan natin pa rin, huwag tayo sumuko. Malay mo. Malay mo naman, 'di ba? Balikan, 1 minute. Sayang. Bagay, hayaan mo na, gano'n talaga 'yun. Okay, let's go to the news. Iran, ito mga lodi, sabi dito ni Trump, Iran must agree that they will never have a nuclear weapon or bomb. I will be meeting now in the situation room to make a final determination. So meron ng ano, mukhang magde-decide na si Daddy, mga idol, no? O hintayin natin 'yan. Kasi alam niyo napakaimportante nito mga lodi kasi once na matapos na yung sigalot diyan sa Iran at sa US, magkasundo na sila, magkaroon sila ng peace talk o something, no? Bumalik na sa dati. Pati yung Strait of Hormuz bumalik na sa dati. Bababa na yung presyo ng langis, no? Bababa na siya, and then
sa tingin ko makakaapekto 'yan sa market, 'no? Medyo makakahinga yung market at ayun yung gusto natin mangyari, mga lods, 'no? So, good luck kay Daddy, 'no? At eto, grabe 'to mga lodi, eto yung kapag taga Netherlands ka, lipat ka na lang. 'Pag nagki-crypto ka, pero 'pag gusto mo ng magandang tanawin, siyempre diyan sa Netherlands yung the best. The Netherlands just approved a 36% tax on unrealized gains. Imagine mga idol Mamaya explain ko. Sabi niya, your Bitcoin goes up on paper, you didn't sell, you owe 36% anyway. Halimbawa, ito mga lodi. Ayan. Halimbawa, etong ating trade. Halimbawa lang kumbaga meron akong yung Bitcoin ko, halimbawa Bitcoin ko, nag-profit ako ng 100,000 doon. Kailangan ko magbayad ng tax ng 36% sa kanila. Pero kasi syempre hold mo lang yun, naka-hold ka lang eh. Kung umabot siya ng 100,000 yung kita ko doon, tapos hindi ko naman binenta, hino-hold ko lang, pinapabayaan ko lang. Tapos bumagsak yung Bitcoin, ang sisingilin pa rin sa aking percent is yung 30% ng 100,000. Kahit ngayon ang Bitcoin ko na lang isabihin natin 60,000 na lang kasi bumaba yung presyo. Pero dahil umabot siya ng 100,000, yung 100,000 ang tataksan nila ng 36%. Pero hindi mo pinrapit yun Kumbaga sa paper lang siya tumaas, parang ini-screenshot mo lang. Tapos may tax ka na dun. Hindi lang sa crypto, hindi lang sa Bitcoin, no? Sa stocks, sa bonds, syempre crypto, all of it, tax every year on gains you haven't even cashed in. No country on earth does this. The Netherlands want to be the first. This is how you make capital live. Kasi syempre, alis talaga din yung mga tao. Mga lods, no? Pero, grabe, ang sino man ang nakaisip niyan sa Netherlands, ano ba inihitit mo, sir? Oh, ganun yan, mga idol, no? That's tama. So, yung mga nagki-crypto, medyo out dyan, mga lods, no? Kung talagang gusto mo lang ng, kumbaga, normal siguro na business, ganun, at magandang tanawin, diyan ka sa Netherlands. Pero kung isa kang crypto guy, nako, iyak ka dyan. Negative ang mangyayari sa iyo dyan, mga idol, no? So, kulit ng news na yan, tas eto na, nako, nagkakainitan na ang bangko at ang crypto, mga idol. Jamie Dimon, sabi dito, mga lodi, no? Tinanong kasi siya, in-interview siya, ano masabi mo sa Clarity Act na ganito, ganyan? Walang abog-abog, mga idol, sinabi ni Jamie Dimon, we will fight the Clarity Act. Talagang ayaw nila ng Clarity Act, mga idol. We will fight the Clarity Act. If we lose, we lose. Sabi niya ganun. And we live again and again. But it will be fought. Kumbaga, lalaban kami. Kumbaga, hindi kami basta na lang magpapatalo. 'Di ba? Kailangan pumalag kami kahit anong mangyari diyan sa Clarity Act niya. Kung matatalo kami, di matatalo kami. Pero at least nilabanan namin, 'di ba? Nobody's going to bow down to Brian Armstrong or the Coinbase kasi sinabi dito ng babae. Diba? Si Brian Armstrong daw ang sabi nobody back down to that guy, sabi dito ni James Diamond. Tapos sabi ng babae, sabi niya, yung mga tao daw yung nire-represent niya. Tapos sabi ni James Diamond, he's full of shit. O yan, dito. Pakinggan niya. That's full of shit ata yun, sinabi niya. Dito banda yun And but he's the only one. Yeah. And he's spending hundreds of millions of dollars in Washington this thing. He said he's representing the whole industry. He's full of shit. Oh, di ba? He's full of shit. Si Brian Armstrong, sinabihan niya ng ganun. Si Kalbo. Sinabihan niya ng ganun si Kalbo, mga lods, no? So, bad trip. Pero ang pinaka-point dito, mga idol, talagang inamin ng mga bangko na lalabanan nila yung Clarity Act. Mga idol, imagine, talagang hindi sila magpapatalo dyan sa Clarity Act na yan, mga idol, no? So, pero sundan na natin ang Clarity Act news yan, mga lods, no? Kasi nandito na tayo sa Clarity Act saan ba ito? Ayan. Ayan. And, ayan. Okay, so dito. Sabi dito ni SEC Chair Paul Atkins that President Trump is about to sign Bitcoin and crypto market structure bill very soon. Congress will adopt the Clarity Act. President will sign it. It's finally happening. So, pero mga idol, mga hopium lang to Kumbaga, gustong mangyari ni Paul Atkins ganun. No, pero kailangan magbotohan pa niyan, mga lods, no? Pati dito, sinabi dito. Pero ang pinaka dito, ang pinaka
point dito, pinupush talaga nila, no? US House pushes landmark Clarity Act toward finish line. Kumbaga talagang gusto na talaga ito matapos. The House Financial Services Community is urging lawmakers to finalize the Clarity Act after House approval. Kumbaga talagang ayusin nyo na, ganun. Officials said that the legislation would give innovators clearer regulations, guidance, while strengthening market protections. The committee framed the bill as the key step in maintaining America's leadership in a digital asset innovation. Ayan yun, mga lods. No? So, pinupush nila yan. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag hindi yan na-push, GG tayo. Sabi nga dito ni Senator Cynthia Lummis, so the next window for digital asset legislation after this Congress is likely 2030 na. O, di ba sabi sa inyo eh. Mga idol eh. So, kailangan ma-push to. Kasi kapag hindi, nako, maraming may inis. Until then, kapag hindi pa siya napupush o wala pang batas, developers remain exposed. No legal protections, and law enforcement remains without the tools to hold bad actors accountable. The Clarity Acts solve both, no? Kumbaga once na mapasa yan, mga lodi, masosolve ng Clarity Act yung mga problema na yan, mga lods, no? Gusto ko lang itanong dito, wait lang kasi Tagalog na lang. Ano ang token o crypto token, sabi natin. Crypto token na magbe-benefit. Paano ba spelling ng benefit? Double F? Benefit. Benefit. Sorry may na ako sa spelling eh. Magbe-benefit. Token na magbe-benefit para lang alam natin na ipasa ang Clarity Act. Okay? Sorry, mabagal ako mag-type Ayan. Ano ang crypto token na magbe-benefit pag naipasa ang Clarity Act? Check lang natin Tagal Iisip niya pa Ethereum. Ang crypto token na pinaka-bibigyan ng benepisyo kapag naipasa ang Clarity Act ay yung mga magiging digital commodity sa ilalim ng CFTC oversight kasama ang mga madaling institutional adoption, legal clarity at reduced risk. Ano yun? Top beneficiaries batay sa bills provision tulad ng mature blockchain test, ETF, fast track at decentralization. Bitcoin, Ethereum, Solana, mga immediate winners via ETF grandfather clause bypassing full test. XRP, malakas na payment at may ayan grabe, may mga features na ngayon siguro ayan, ito daw yung mga magbe-benefit. Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. Tapos yung mga sumunod na Litecoin, Hedera, Dogecoin, Chainlink. Iba pang nabanggit stablecoin. Ayan. Bakit sila ang magbe-benefit? Ang bill ay nagbibigay ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng securities, digital commodities, nagbibigay ito ng legal safe harbors, mas madaling capital raising at protection para sa mga Ito, sa mga token, sa mga crypto na lang, crypto token na iyan, ano ang pinaka magpapump ayan mga lods o tataas ang presyo. Nako, pero hindi kahit ano naman sabihin ni Grok dito mga lodi, opinion ni Grok yun hindi natin alam, baka hindi natin sure ayan ano kaya Boom! Pinaka malamang mag-pump ng malaki highest relative upside ay si XRP. Followed by Solana at Ethereum. Ito ay batay sa maraming analyst at market reaction pagkatapos ng Senate Banking Committee approval, pero hindi ito guaranteed. Tama naman yan, hindi naman guaranteed yan. Pero okay na yun, na mismong sa space, maraming nakakaalam, sa crypto space, maraming nagsasabi na once na mapasa yung Clarity Act, ang pinaka magbe-benefit o tataas ang presyo o magpa-pump ay XRP. Ayan, tinanong lang natin hindi tayo nagsabi niyan mga idol
Bakit si XRP ang top candidate for the biggest pump? Matagal nang may SEC overhang lawsuit mula pa 2020. Pag naging digital commodity under CFTC, mawawala ang uncertainty. Mas madaling magkaroon ng full institutional adoption, banks at mas malaking ETFs. Na mention repeatedly bilang biggest winner o most bullish sa maraming reports, no? Mas projections ng $5 to $10 sa 2026 kung maipapasa mula current level. Actual market reaction pagkatapos ng committee vote, XRP ang naunguna sa gains. So ayan O ranking ng potential na magpapump, XRP, Solana, Ethereum, Bitcoin at iba pa kasama yung Litecoin, HBAR, Doge, Link. Grabe kasama talaga si Doge, no? O ayan daw mga idol, no? Ito na, sa last na tanong na to. Last na tanong na, Grok, magkano aabot ang price ng XRP pag pumasa ang batas at naging trust ano ba yun? Trust bank at nag-announce at na-announce pala. Dali lang, hindi ko na alam yung mga tinatanong ko. Na-announce ng DTCC ang XRP at ano pa? Ano pa ba mga pwede? Paano ba yun? Nakuha yan, kaya. Nakuha ng Ripple ang 14% kasi ito yung sinabi ni Brad Garlinghouse ng SWIFT. O yan last na yan. Ito yung mga inaabangan natin mga idol. Sa ganitong extreme bullish scenario, Clarity Act, Ripple National Trust Bank fully operational, DTCC announcement, XRP integration, Ripple na 14 SWIFT volume. Maraming analyst ang nagsasabi na ang XRP ay maaaring umabot sa 10 hanggang 50 sa loob ng 2 to 5 na taon. Pero sobrang speculative ito. O yan, tinatanong lang natin. No, sa realistic tayo, short term 8, no? Medium term 30, extreme bull case $100. Yun lang. Inano lang natin. Bigla ko lang naisip yung tanong ayan tapos eto na. CFTC officially approves first ever regulated perpetual contract on Kalshi in America. US is truly becoming the crypto capital of the world kasi mga idol ano na to. In-approve na yan mga lord. So ibig sabihin yung adoption pagdating sa crypto ay talagang lumalawak na pagdating sa US. So good na good yan. Treasury Secretary Scott Bessent says the US government has seized 1 billion of Iran crypto. Just outright grab the wallets, mga idol. Kumbaga, na-seize nila o parang nakumpiska, parang ganun. No? Na 1 billion na halaga ng crypto. Hindi sinabi dito kung anong crypto Pwedeng Bitcoin lang, pwedeng may iba pang crypto. No, na talagang kinuha lang sa wallet. Grabe naman yung paano yun. Sabi nga dito, some of them may be typing it right now and might not realize their wallet have been grabbed. Hindi na alam. Grabe naman yung US. Nakatakot naman US. Pwede nyo ba gawin sa mga normal na retailer yan? Tas eto mga idol. Sa mga ISO compliance coin mga Lodi, alam nyo na yan. Like kung sinasabi sa inyo yung nakaraan, kasama nyo na XRP, XLM, HBAR, XDC, Quant, at may iba-iba pa. Ito na, yung isa rin kasama sa ISO. XDC Network is pursuing global legal clarity across major jurisdiction. So imagine yung XDC bumabanat na rin. Singapore, UK, Liechtenstein, US, Japan at UAE. Grabe, alam nyo ba dati, ang dami kong hawak na coins, iba-iba mga Lodi, tigti 10,000 kasama XR. Lahat ng compliance coins meron ako nun Dati yun Ngayon wala na. Lahat nun, nilagay ko na lang basta kinumpres ko na yung aking asset.
no? So, ayan. Pero congrats kasi syempre goods lang. Inaaral ko rin yung mga yan, mga idol. Goods din yan, mga lodi. No, pero huwag kayong umasahin para bumili, mag-hold at magbenta ng kahit anong coins, mga idol. Ha? Do your own research. I'm not a financial advisor. Okay? O, ito na. Nako, ito na yung issue ng XRP tsaka XLM. Kasi marami nagsasabi, mga idol, wala na. XLM na ang nagpili. Tablado ka na, XRP. Lagi nga lang ganun. XRP and XLM are bound to absorb trillions in volume traditional finance, no? And the two public blockchain most deeply embedded in the system are the ones powering XRP and XLM. The absorption of institutional volume has begun, mga idol. No? So, ito yan. Ito yung mga connection yan. At kasama dyan yung XRP. Pero kung ayaw nyo maniwala, nasa inyo naman yan, mga idol. Imagine Samsung nga Samsung, 408 million into the company behind the world's largest XRP exchange, Upbit. 3. Samsung affiliates have officially agreed to buy a 4% stake in Danamu, the parent company of Upbit, South Korea's largest crypto exchange. Sabi dito, Upbit, the largest holder of XRP in the world. Samsung is one of the biggest corporation in Asia. This means one of the world's largest technology giants is putting hundreds of millions into a company deeply connected to the crypto industry. And that is XRP. Sabi dito, mga idol. Di ba? Big. Ripple just released another XRP in a 1-minute clip. Ito si Hugo Filion. Sabi niya, Player Network is turning XRP from a passive payment asset into productive collateral, unlocking lending, stablecoin borrowing, and DeFi yield, with both base routes set to expand horizons. So wala kasi akong player sabi nila mas maganda daw mag-stake dito ng XRP, mga idol, pero hindi ko pa yan natatry. Okay? Ito yung sa DTCC at sa Stellar ulit, no? XRP ARM, you need to see this. DTCC is just dropped tokenized stocks, ETFs, treasury coming to Stellar in H1 2027. XLM pump. But the patent already scream XRP is next and they're designed to work together. So ito na, tinanong ko rin si Grok dito. Ano ang confirm pack, mga idol? Sabi dito, Stellar announcement, totoo. No? In-announce yan. Noong May 27, 26, inihayag ng DTCC yung giant na nag-handle ng quadrillion sa securities, na inilagay nila ang tokenized stocks, ETFs at US Treasury sa Stellar Network XLM yan. Sa first half ng 2027, ito ang unang beses na magiging available ang DTCC custodied asset sa public blockchain. XLM nag-pump, totoo rin. Tumaas ng husto ang XLM, double digits agad, no? Pagkatapos ng balita, patent, ito yung patent, mga idol. Totoo, may DTCC patent na nagme-mention ng XRP at XLM bilang digital liquidity token para sa cross-ledger, bridging at interoperability. Hindi lang si Stellar, may suporta rin ng XRP Ledger. Ano ang hype dito at spekulasyon? Yung parte ng XRP is next. Ito ayun daw yun Kasi sinabi rito next na XRP, pero may basihan ba? Baka naman walang basihan. So ayun yung sinabi dito ni Grok, no? Hype lang yan kasi at perfect teamwork. Stellar hosts asset XRP bridge executive. Plausible at popular sa XRP community namang hype. Ayun yung parang sinasabi niya rito. Pero hindi pa official na sinasabi ng DTCC na XRP is next na. Wala namang sinabing ganun. Multi-chain strategy daw ng DTCC, kaya posible pero speculative pa rin yun. May Ripple Prime at NSCC working group mention may context sa XRP side pero hindi direct na tie sa sa latest Stellar news. Sabi dito, buod, legit yung announcement ng patent. Si Archie nag-dive deep with bullish XRP angle. May solid basis pero may hype pa rin. No? Ngayon, tinanong ko, pero posible ba na next nang i-announce ng DTCC ang use case ng XRP sa DTCC? Sorry. Oo, posible at may solid basis pa. Bakit posible? Multi-chain strategy ang DTCC. Hindi lang Stellar ang plano nila. Explicitly, sinabi nila na multi-chain approach ito. Stellar ang unang public blockchain na na-connect, mga idol, no? Para sa 2027 token ng stocks, ETF, treasury. Pero hindi ibig sabihin na winner takes all. No, hindi ibig sabihin na ina sila Stellar ay siya ng champion. Di ba?
Maraming chains ang posibleng sumunod. O ano yung mga yun? DTCC patent, may 2 patent, ito tsaka ito, no, yung mga number na yan, na explicitly binanggit ang XRP at XLM. So dalawa sila lagi, no, bilang digital liquidity tokens para sa cross-ledger bridging at interoperability, meaning XRP ay design na maging bridge liquidity provider sa ganitong setup. Ripple Prime sa loob ng DTCC. Ripple Prime ay kasama sa 50 plus firm working group at nakalista na sa SEC Clearing Directory. May direct access na rin sila sa DTCC Rails para sa tokenized asset, hindi lang hoping, may institutional plumbing na. Hindi lang hoping, di ba? Hindi lang hopium yan. Timeline alignment, DTC tokenization plots starts July 2026, full launch October 26, stellar integration 2027. Logically, susunod na steps ay interoperability at bridging, eksakto kung saan pumapasok ang XRP use case. Mga idol, ano ang realistic expectation? Hindi guaranteed na next announcement, syempre, wala namang ganun. Agad-agad. Kasi nga, conservative ang DTCC at regulated entity. They announce one step at the time. Stellar muna dahil mas remittance friendly at may SDF partnership. Pero highly plausible na darating ang XRP specific o XRP Ledger Bridging announcement sa 2026 o 2027, lalo na kapag live na ang tokenized asset at kailangan na ng liquidity bridge. XRP at XLM ay complementary sa maraming analysis at patent Stellar XLM para i-host ang assets, XRP para sa installment, ay instant settlement at liquidity. O, buod, syempre hindi naman talaga sure na next week o i-announce na agad, di ba? Malakas na ang chance na susunod na ito sa roadmap nila. Yung post ni Archie ay bullish interpretation pero hindi baseless hype, backed by patent at current DTCC. Patience lang mga idol, sabi dito. Watch the pilot sa July or October, kung may bagong update, agad kitang i-update. Jeblo, ang lupit mo, sabi niya. O, di ba? Marami kasing ang dami nag sa akin. Kasi nasa inyo yan, mga lods. Nasabi ko nga sa inyo, kasi yung iba, boss, XLM na lang ako, ganito, ganyan. Eh, walang problema yun sa akin, mga lodi. No, nasa inyo naman yan eh. Tsaka sabi nga nung isa, chinase mo na yung pump, nag-pump na sa kakabibili. Di ba? Grabe talaga to. Talaga, sayang talaga. Yun, di ba? Pero nasa inyo, mga idol, no? So, ang lupit ng news natin ngayong tanghali. Sana enjoy nyo, mga idol. So, asahan nyo, mamaya magbabalita ulit tayo gabi. Everyday naman yan. 2 videos a day tayo. Kaya kung ayaw nyo mahuli sa mga balita, update sa crypto, alam nyo na, subscribe kayo sa ating channel. At syempre, sana like nyo na yung video natin, mga idol, no? So, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At, What's up, what's up? oh yeah!